So, good day everyone. Today itatakal natin yung karagatan. What is karagatan? Karagatan is a poetic vehicle of social-religious nature celebrated during the death of a person. In this contest, more or less formal, a ritual is performed based on a legend about a princess who dropped her ring into the middle of the sea and who offered her hand in marriage to anyone who retrieved it. So, ang karagatan ay isang matandang anyo ng panitigan. Tinatawag itong tulang padula sapagkat ito ay nasusulat ng padula at ginagampanan ng mga tauhan. Tinatawag din itong dulang pantahanan sapagkat karaniwang dinaraos sa loob ng bahay or bakuran ng namayapa or namatay. So, nagiging parangal din ito sa mga namayapa. A leader starts off with an extemporaneous poem announcing the purpose. He then spins a lumbo o tabo marked with a white line. Whoever comes in the direction of the white line when the spinning stops gets her turn to go into the sea to look for the ring. This means a girl will ask him a riddle, and if he is able to answer, he will offer the ring to the girl. So, itong kwento ito ay batay sa alamat ng singsing ng isang dalaga na nahulog sa gitna ng dagat. So, pakakasalan ng dalaga ang sinumang binata na makakakuha ng singsing na iyon. At hindi kinakailangan na sumisid talaga yung binata sa dagat para makuha yung singsing. So, panoorin natin yung video dito na example. Ilang matagal na nakasalang ang sinaing ay di pa nagagatungan. Kailangan gutungan ang sinaing na maluto tayo'y makakain. Ang kahoy na panggatong kaya di masindihan ay higit na marami ang nasa kalan kaysa kailangan. Tama si Maring, ang isa'y malungkot kaya't naghahanap. Dalawahay angkop at siya nganong sarap. Ngunit nagtatloy, isa na ang kalabisan. Kung di matiyak ni Neneng kung sino sa kanila ang kakausapin, mga kanayon, anong kailangan? Tanging paraan ang karagatan. Ayos ka na ba, Neneng? Tumanggi man po ako ay walang mangyayari, kagustuhan rin ninyo ang masusunod. At kayong apat? Opo. Akin na, Neneng ang iyong singsing. Aabutin sa dalaga ang singsing at ihuhulog sa tubig na nasa garapon. Magpalabunutan. Maaaring magpalabunutan para mapili ang binatang unang bibigyan ng dalaga ng talinghaga. Maaari pa rin ang pagpili sa binata ay batay sa matatapatan ng tabong may tandang puti. At ikaw, Berteng, ang unang sisisid ng dagat ng pag-ibig upang makuha ang singsing. Pagbutihin mo, binata, at si Neneng ay marami nang nailunod na talisuyo sa karagatan. Magandang gabi sa inyong lahat, mga nariritong kanayon ni Neneng, at sa iyo'y mutya'y muling nagpupugay. Ipinangangakong nahulog mong singsing, at sisirit sa iyong ibibigay. Tanda ng pag-ibig ng walang hangganan. Dahilan sa ako siyang nakabunot, ng palitong itong nagpapahintulot, at sa sumisid ng dagat ng nais, at iyong singsing ay aking makamit. At katunayan ng Diyos ang pumili, na ako ngang ito'y mong itangi. Sumisid sa singsing na aking hinulog, subalit di upang siya'y maging irog, kundi idaan lang muna sa pagsubok, kaya't sisirin mo ang tanong kong ito. Ang singsing kong ito ay nang maangkin mo, ang singsing na itong linsot walang bato, turan mo't simulat at ang dulo nito. Tila ang bugtong mo'y sinlalim ng dagat, di matatarok ng isip kong pahat. Kaya't iyong singsing nais mang makuha, isa pang pagsubok ay hiling ko sinta. Ang pagkakatao'y isalin sa iba, nang di masabing ikay ay buwaya. Akong nakabunot ng pang-ikalawa, inaangkin hirang kanyang karapatan. Sumisid sa dagat ng singsing mong bugtong, na siyang panumbas sa iyong pag-irog. Kung gayon kulas, iyon nang sisirin ang lalim ng punot dulo niyang singsing. Singsing, aking neneng, walang punot dulo. Mayroon ngang simula at may wakas ito.
Ang simalay bilog nito ng panloob, at ang katapusay panlabas na bilog. Ganyan kung gawin, singsing ng pag-ibig. Hayat nasisid kong singsing mong nahulog. Iyan ang tanong diyan kay Lamberto. Kaya't heto naman ang para sa iyo. Nang ikay pareto, pamula sa kanto. Ilang bahay kulas ang naraanan mo. May ilaw ay ilan, iyo sanang turan. Tingnan ko ang tibay pang alaala mo. Salamat neneng ko't iyang katanungan. Kidaling sagutin kahit aking masasabing. Ako'y tanging mahal, ito ang tugon ko. Bahay, pito lamang at sa mga ito'y akin natandaan, apat ang may ilaw. Ito'y patotoong isip ko'y malinaw. Kulas, ikay mali sa iyong katugunan. Kaya't isasalin itong aking tanong, sa sinong ikatlong sa tubig lulusong at siyang sisisid sa singsing kong bugtong. Ako ang ikatlong dapat subukin mo. Kaya't iyong dinggin ang tugon ko'y pamula sa kanto at hanggang sa rito. Walang buhay ni ilaw akong natandaan, kundi itong ponda ni neneng kong mahal. Kung gayon, ito naman ay tugunin, pang-una sa ikatlong iyong sasagutin, bakit ba ang tubig sa bilog na mundo hindi tumatapon walang ligwak ito? Sa abot ng isip narito ang tugon. Tubig, batot tao, at lahat sa mundo ay di tumatapon dahil sa ang globo ay isang malakit mabisang magneto. Nihigop nito ang lahat ng narito at sa kalawakay di tayo tutungo. Magaling! Mabuhay si Nardo! Ang galing ni Nardo! Pangalawang tanong, heto na't pakinggan. Paanong buwang sa langit ay tanglaw? Aking mahihipot mapaglalaruan. Ito'y pangarap ng ako'y musmus pa lamang. Kung talagang ako'y sadyang mahal mo, paiirugin mo ang hiling kong ito. Salamat, o ina, sa pag-aaruga mo. Nung ako'y muntit pinalalaki mo. Isang paborito't ibig kong kwento ay siyang panugon sa tanong na ito. Sa pamagitan ng isang salamin, minumutyang buwan ay pababain. Kahit sa kandungan ng mutya ko't giliw, mapagluluruang buwang hinihiling. Pagaling! Iyan ang binata namin. Pakinggan natin ang tanong na ikatlo. Ako'y nakahanda sa pangatlong tanong. Singsing na nahuhulog aking sisisirin. Sukdang ikabugto ng hiningang tangan. Kung pusong ng mutya'y aking maaangkin. Ako'y nangamba, ako'y natatakot, na ang muling tanong kanyang masagot. Itong karagatan, isang laro lamang, ngunit paglalarong birong totohanan. Ayoko na yatang ito ay ituloy, baka sa sagutan ako'y maparool. Ituloy mo, apo. Bahala na ako. Kung gayon, Leonardo, tugunin mo ito. Kung tayo'y makasal, ay nanaisin ko na magpulod kata sa bayang Mindoro, ng aking sasakyay binalsang kawayan, na bigkis ng lubid na pawang hinabi. Sa buhanging pinot, ikaw ang pipili. Neneng, aking mahal, sadyang mahal kita, kaya't imposible pag-aarin pa. Lubid ng buhangin, aking pipiliin. Kung pababaunan ng aking pagkain, bawat isang linggong kakailanganin, sa sangdahong ipil iyong babalutin. Di ba't ang hiling sa akin nanggaling? Bakit kayo'y ako ang pasusulitin? Pagkat paniwalang di ka sinungaling. Ano ang batayan ng iyong pasaring? Salamat kung gayon, mutya ko at giliw. Ikaw ay may wikang tapat at matining. Nang iyong sabihin tayo'y kakasalin, inakalang tapat ikaw sa pagiliw. Kaya't sa problemang aking, kahati ka sa tuwat sa ligaya'y gayoy din. Ang buhanging lubid ay kaya kong gawin, kung sa hirap nito'y kasalo ang giliw. Ayokot di tama, di pala kasal, ni walang sintahan, ay mag-asawa na. Di mga mag-aasawa, ngunit may pagsinta. Ay sayang, sayang na pag-ibig, sayang ang singsing kung nahulog sa tubig. Kung ikaw rin lang siyang sisisid, mahangay hintin kong kumati ang tubig. Sa unang pagkakataon ay nagkaganito ang apo ko. Ako ang hahatol. Tama si Nardo.
Akargatay siya mula lang ng kwento. Mula ngayon, Nardo, sa bahay pumanhik, doon mo ihibik ang iyong pag-ibig. Iiling-iling at magkikibit ng balikat si Pipito. Mabuhay si Entero! Mabuhay! Mabuhay ang karagatan! Aliwang Pilipino! Isang tulang pandulaan noong unang panahon. Ito ay sinasabing siyang humalili sa karagatan. Ito ay paligsahan sa husay ng pagbigkas na pangatuwiran. Napatula. Ito ay ginaganap bilang paggunita sa namatay. Ito ay nilalaro sa ikasiyam na gabi matapos malibing ang namatay. Nagaharap ang mga kasaling binata at dalaga. Sa paligsahang ito ay tinatawag na doblero ang kasaling lalaki at doblera naman ang kasaling babae. Kapag naglalaro na, ang kasaling lalaki ay tinatawag na bilyako, samantalang bilyaka naman ang kasaling babae. Mayroong isang palmatorya na ginagamit ng hari kung mayroong hatulan ng parusa. Ito ang kanyang pinapalo sa palad. Ang parusa sa larong ito ay maaaring magpabigkas ng mahabang dasal para sa kaluluwa ng namatay. Ang paksa sa larong ito ay tungkol sa nawawalang loro ng hari kung saan magsusumbong sa bilyako sa hari sapagkat hinamak siya ng isang bilyako. Simulan na ang laro. Bumilang kayo. Una, ikalawa, tatlo, Una, ikalawa, tatlo. Tribulasyon. tribulasyon! Estamos en la buena composición. Ang komposisyon ng tanan ay paglarong mahusay, ang maglo at mahalay. Sa mata ng kapitbahay, mga binbini at mga ginoo, matatanda't batang ngayon naririto. Malugod na bati ang tanging handog ko sa pagsisimula nitong larong duplo. Ang hardin ko'y kubkub ng rehas na bakal. Asiro at pintot patalim ang urang. Ngunit at nawala ang ibon kong hirang. Ang mga bilyaka ang nuhat nagnakaw. Hindi kami ang nagnakaw! Sino ang nagnakaw? Kagabi po, hari, maliwanag ng buwan. May isang aninong na aking natanaw. Hindi siya nasadya ng aking lapitan. Isang babae po, iyang natagpuan. At kita-kita kong ikinobli niya. Siya naririto at nasa tribuna. Nagnakaw ng ibon ay isang bilyaka. Tihet bilyaka? Sino sa kanila? Sa unang hanay po, Huwag paniwalaan! Siya'y bulaan! Katahimikan? Mapapatotohanan? ako'y nilalaan. Kung kagabi lamang ang sinabi niya, hindi maaarit kami magkasama. Kami na mamasyal ng irugkong sinta. Paano mananakaw ang ibon sa hawla? Kung hindi nga siya, sabihin kung sino at pagkaasahang parurusahan ko. Ang nuha ng iboy sa ikalawang hanay, doon nakaupo ng buong hinusay. Walang iba kundi ang kanyang kasintahan. Kung hindi ay bakit pinagsasanggalang? Pinarartang ay hindi umiimik. Tila nga may sala at dilay na umid. Sapagkat may sala, ito, palmatorya. Kalingat kayo, o mahal na hari. Pag mag-iisip-isip ka't baka magkakamali, nalaman ko pong kung sinong nagnakaw. Aking ibubulong kung pahintulutan. Nagpapahintulot, ipagkakaon ko, talaga bang tunay? Mahal na hari po, iboy aking dala. Isa sa uli ko sa kinunang hawla. Kagabi po ito'y kinuha ng reyna. Siya ay nag-aliw sa pangungulila. Kung gayon, ay walang dapat parusahan. Bili kang ibon sa walang kinuna. Kung ulitin pa'y ipagbibigay alam, nang huwag ang iba ang mapagpintangan. Pinagbigay alam sa inyong gwardya. Baka nalimutan at nalingat siya. Maraming salamat, bilyak at bilyako. Ngayon tinatapos itong larong duplo. Paalam sa lahat. Salamat sa inyo. Muling makikita pag naglaro tayo. Leslie's The Balagtasan. Balagtasan, it is a poetic jose or a contest of skills in debate on a particular topic or issues. Balagtasan originated in the Philippines during the Spanish colonial period, and it involves two or more participants
debating or arguing some rhyming verses. And also participant takes turn delivering rhyming that are usually witty or humorous. Also yung debates can be on various topic like from politics, social issues to love, and also to our everyday life. And yung balagtasan was popular in the Philippines during the 19th and early 20th centuries. It was performed sa mga plazas, theaters, and other public gathering places. And yun nga, sa pagbabalagtas, na-influensyan or nagkakaroon ng development yung ating Filipino literature, yung mga poetry, but particularly yung ating language, which is yung Tagalog. Yung kahit ngayon, sinaselebrate or pina-perform natin dito sa Pilipinas yung pagbabalagtas kasi it is often a way to promote our Filipino culture, particularly yung ating language. Next is, replace the Duplo, and it's held to honor Francisco Balagtas Baltasar. Si Francisco Balagtas Baltasar, he is the most famous practitioners of balagtasans. He is the Filipino poet and writer na considered siya bilang Prince of Tagalog Poets. Also, yung famous work na ginawa niya na epic poem, which is yung Florante at Laura. And sa additional information naman, ang first is first official balagtasan noong 1924. Between kay Jose Corazon de Jesus na tinatawag na Joseng Batute at kay Florentino Colliantes. And then yung venue na pinagbalagtasan nila ay sa Instituto de Mujeres, known as the Philippine Women's University. And yung topic na pinagbalagtasan nila doon noong 1924 ay ang title ay sa Tagalog, ang mga babae, dapat ba silang purihin kaysa sa mga lalaki? Sa English naman, should women be admired more than men? Yung debate na yon ay sa racist questions about equality, fairness, and also the value of different roles and contributions ng lalaki at kababaihan. Yaman ako'y siyang haring inihalal. Binubuksan ko na itong balagtasan. Saka ang nais kong dito'y pag-usapan. Bulaklak ng lahing kalinis-linisan. Tinatawagan ko ang mga makata na sadyang kilabot sa gawang pagtula. Lumitaw na kayo't dito'y pumagitna at magbalagtasan sa sariling wika. Sa isang malungkot at ulilang hardin, ang binhi ng isang halamay sumupling sa butas ng bakod ng tahanan namin, ay kasabay akong isinisilang din. Nang iyang halamay lumaki, umunlad, lumaki rin ako at tumibay ang pakpak. At nang sa butas ko ako'y makalipad, ang unang hinagkay katabing bulaklak. Luksang paru-paro, kampupot na iyan. Iyan ang langit ko, pag-asa at buhay. Ang unang halik kong katamis-tamisan, sa talunot niya ay nakalarawan. Hindi mangyayaring sa isang bulaklak, kapwa mapaloob ang dalawang palad. Kung ikaw at ako'y kanyang tinatanggap, nagkasagi sana
ang kanilang pakpak. Sa kanyang talulot, kung may dumadaloy na patak ng hamog, aking ininom. At sa dahon ding iyon, ako nagkakanlong sa init ng araw sa buong maghapon. Paano ngang siya ay pagkakamalan sa kami lumaki sa iisang tangkay? Kaya nga kung ako sa kanya nabuhay, ibig ko rin namang sa kanya mamatay. Huwag kang matuwa sapagkat kanaig. Nyaring bulaklak na inaaring langit. Pagkat tantuin mo sa ngalang pag-ibig, malayo mat-ibig, daig ang malapit. Saka ang sabi mong sa mutiyang kampupot, nakikiinom ka ng patak ng hamog. Kaunting biyaya na bigay ng Diyos. Tapang ng hiyamong ikaw ang lumagok. Ikaw ay isang uod, may bulukang taglay, sa isang bulaklak, lasok kamatayan. At akong bubuyog, ang dala ko'y buhay, bulong ng hiningang katamis-tamisan. Akong malapit na'y napipintasan mo. Ikaw na malayo naman kaya'y paano? Dalaw ka ng dalaw, di mo naiino. Ay, ubos na pala ang tamis sa bao. Hindi ka humahalik sa mga bulaklak. Talbos ng kamote ang siyamong niyag. Ang mga bintana'y iyong binubutas. Doon ang bahay mo, bubuyog na sukab. Ikaw ay bubuyog, ako'y paru-paro. Iyong mga bulong ay naririnig ko. Kung bingit ng lahat ang panambitan mo, hiyanik ang pupot, ayaw na sa iyo. Lilipad-lipad ka na payaot dito, pasagilang dingit at patanaw tao. Pagligaw matandang sa panahong ito, pagtatawanan ka ng liligawan mo. Ika'y paru-paro, ako ay bubuyog nilalang ka sa tangkay. Ako ay sa bakod, ngunit sa ang panig nitong santinukob, nakakatuwaan ang panis mong uod. Sa taglay kong bulo, nilaso na kita. Pagkat ika'y taksil, aking sikang pupot, siya'y bulaklak ko sa tabi ng bakod. Bulaklak na siya't ako'y kanyang uod. Tigil na bubuyog, tigil paru-paro. Inyo nang wakasan yang pagtatalo. Yamang di malaman ng may-ari nito, kampupot na iyay, paghatian ninyo. Kapag hahatiin ang aking bulaklak, sakay paru-paro, ibigay ng lahat. Ibig ko pang ako'y magtiis ng hirap, kaysa ang talunot, niya ang malagas. Kung hahatiin po'y ayoko rin naman, pagkat pati ako'y kusang mamamatay. Kabiyak na kampupot, aanhin ko yan kung buuman sa aking kalamang. Maging si Solomon kilabot sa dulong, dito'y masisira sa gawang paghatol. Kapwa nagnanasa, kapwa naghahabol, ngunit kung hahatiin, kapwa tumututol. Ipahintulot pong sa mutyang narito na siyang si Kampupot, sabihin kung sino. Kung sino ang kanyang binigyan ng oo, o kung si Bubuyog, o kung si Paru-Paro. Ang kasintahan ko'y ang luha ng langit, ang araw, ang buwan sa gabing tahimik. At si Bubuyog Pot, paru-parong bukid, ay kapwa, hindi ko sila iniibig. Matanong nga kita, sinta kong bulaklak. Limot mo na baga ang aking pagliyag. Limot mo na bagang sa buong magdamag, pinapayungan ka ng dalawang pakpak. Tila nga, sa akin mayroong. Sa hamog ng gabi ay may nagkakanlong. Ngunit akala ko'y dahon lang ng kahoy at di inakala na sino man yaon. At ako ba, mutiya,
Hindi mo nabatid ang mga bulungkot, daing ng pag-ibig. Ang aking bangsa mo at mga pagdinig na bulong sa iyo, di mo ba narinig? Tila nga, ako'y may napansin. Daingat pa naghoy na kung saan galing. Ngunit akala ko'y paspas lang ng hangin at di inakala na sino man alin. Ang isang ligaya tali ang kasunod, makapitong lumbay o hanggang matapos. Sino na patunayan niya o kawikaan na ang pagdililoy nasa kagandahan? Ang isang sanglang na iwan sa akin. Ay di mananakaw magpahanggang libing. Ang hatol kong ito sa dalawang hibang na baliw ng hindi kinababaliwan. Yamang ang panahon ay inyong nang sinayang, kaya't nararapat na mapansahan. Mga minamahal at sinisinta naming bayan, ngayoy tapos na itong balagtasan. Kung nais ninyong sila ay hatulan na ninyo pagdating ng bahay.